Mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo, from the actress condominium unit, also because of her alleged cocaine use. Ano? Now on the top stories, Maricel Soriano dawit sa PDEA leaks. Matapang na humarap na sa Senado upang linisin at ang kanyang pangalan at patunayan na mali ang mga bintang sa kanya. Nahaharap sa isang malaking kontrobersya ang kilala nating Diamond Star na si Maricel Soriano. Siya ay dawit sa sinasabing PDEA leaks, kung saan kabilang ang kanyang pangalan sa listahan ng mga personalidad na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa dokumento PDEA leaks, naging kasabayan pa umano ni Maricel Soriano si Pangulong Bongbong Marcos sa session at ginagawa nila ito sa mismong kondo ng aktres. Ipinatawag ng Senado si Maricel upang makipagtulungan sa investigasyon hinggil dito. Ngayon araw May 7, dumalo sa Senate hearing ang aktres upang sagutin ang ilang mga katanungan ng mga senador hinggil sa ginagawang investigasyon. Napansin ni Senator De La Rosa, Committee Chair, na tila kinakabahan ng aktres kaya naman hinikayat niya itong uminom muna ng tubig at mag-relax. Sa nasabing investigasyon, diretsahang inamin ni Maricel na sa kanya nga ang unit na tinukoy sa PDEA leaks. Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yon, Opo. yung 46-C. Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Pero hindi niya na umano ito pag-aari sa ngayon. Ayon kay Maricel 2012 pa, umano nang ibinenta niya ang naturang condo unit. Samanta, itinanggi naman ng aktres na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Si Maria Cecilia Maricel Dador Soriano, ipinanganak noong Pebrero 25, 1965, ay isang Pilipinong artista at personalidad sa telebisyon. Kilala sa kanyang matinding estilo sa pag-arte at versatility. Kilala siya sa paglalaro ng dramatic at comedic leading roles sa mga pelikula at serye sa telebisyon. Nakatanggap siya ng maraming parangal, kabilang ang 3 Asian Television Awards, 5 FAMAS Awards, 3 Luna Awards, 13 Box Office Entertainment Awards, at 10 Star Awards para sa telebisyon. Nagsimula si Soriano ng karera bilang isang child actress, nagdebut sa 1971 na pelikulang My Heart Belongs to Daddy. Lumitaw siya sa ilang mga supporting role noong 1970s na nanalo sa kanyang unang acting award sa 9th Manila Tagalog Film Festival bilang Best Child Actress para sa kanyang pagganap sa pelikulang Alaala Mo, Daigdig Ko, 1973 at bilang Shirley Puruntongsa, ang pinakamatagal na sitcom sa Pilipinas na si John and Marcia, 1973-1991. Natanggap niya ang kanyang unang nominasyon ng FAMAS Award sa edad na 14 sa pelikulang Yakuza Contract, 1978. Noong unang bahagi ng dekada ata, inilunsad siya bilang isa sa mga unang Regal Babies at lumabas sa mga blockbuster na pelikula sa buong dekada tulad ng Inday Bote, 1985, Batang Quiapo, 1986, at Babaeng Hampas Lupa, 1989. Nakakakaba at nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing.